So eto guys, mayroon po tayo ngayon breaking news. Nako po, mukhang masasakoti na po ngayon si Harry Roque. Mukhang gagalaw na po ang Interpol at ito po ay bad news ngayon pagdating po sa kanya. Pero good news po ito sa sambayan ng Pilipino. Ang tanong, ito na ba ang katapusan ni Harry Roque? Nako, bad news po ito sa part ni Harry Roque ngayon mga sangkay. Breaking news, ngayon lamang po ito. Abay, mayroon pong balita ngayon. Mukhang itong si Harry Roque ay naninilikado, no? Dahil nga po, ang DOJ ngayon ay gumawa na ng hakbang. Nang sa ganon, ang Interpol ay gumawa na po ng aksyon. Ngayon, aalamin po natin ang balitang ito. Ito na kaya ang magiging katapusan ni Harry Roque at magkakaroon po ng welcome back sa Pilipinas sa kanya? Pag-usapan po natin yan. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Okay, eto na nga mga sangkay. Nakaraan, alam nyo, na-share ko pa nga itong kalokohan ni Harry Roque na nagrarant na naman mga sangkay. Makikita mo talagang may problema na po ata ito sa pag-iisip. Dapat talaga, umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Diba? Eh ako nga binawalangyaan rin nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, dalawa kami mag-bloodbath. Okay? Ay, so Yabang no? Mayabang ka ngayon, iyak ka mamaya. Sabi ko nga mga sangkay sa maraming mga viewers natin, sa Facebook man at YouTube, si BBM matagal pa po, 3 years pa po yan. So kung gagawa sila ng kalokohan laban sa Pangulo, abay magkakaroon po sila ng problema. Eto ngayon, hindi lang sa Pangulo may problema, kundi sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, eto na ang balita. Mga headline to kanina eh. Ngayon lang po talaga. Headline ngayon. Ang DOJ, mga sangkay, ay humihiling na po sa Interpol na hinihiling na po na mag-issue ng red notice against Attorney Harry Roque. Ayan na. Mga sangkay. Ito po yung headline ngayon. Hiniling na ng Department of Justice sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Harry Roque. Ayan na ha. Yari ngayon si Harry Roque. Yan. Tingnan po natin yung mga komento ng marami sa ating mga kababayan. Tita Harry, mag-beauty rest ka na. Malapit ka nang umuwi. Magkakaroon po ata ng welcome back ha. We love you so much, Harry Roque. Tapos may nakatawa. Ano ba to? Sarcastic ata ito. Run, Harry. Run. Si Roque magiging Deletson Grande. Grabe ito mga kababayan po natin. Yes! Nang mahuli na yan, maingay na akla. Pero ako guys, to be honest, naingayan din po talaga kay Harry Roque. Ingay po talaga niya. Maaasar ka po talaga. Pero ayun na nga, mapapansin mo din sa kanya na mukhang may problema na po sa kanyang pag-iisip. No, iba na po yung ano niya, iba na po yung mga actions niya. No, hindi to po tulad dati na kapag bumanat siya, alam mong okay yung utak niya. Pero ngayon mga sangkay, medyo iba talaga yung pakiramdam ko sa utak niya ngayon . Mukhang di na sila papansinin yan kasi may nilabag silang batas ng Interpol. Anong batas yun? Interpol nga ang humingi ng tulong sa Pilipinas. Humina ata ang DOJ sa Interpol ngayon Paano humina? Well, magkakaalaman yan mga sangkay. Tingnan po natin. Hindi nga po siya humina kasi nga po ito Kaya nga po ginawa nila PBBM na sundin ang Interpol ng masakuti po si PRRD para po nang sa ganun kapag may mga gusto silang ipakuha mga sangkay ng mga Pinoy na nasa ibang bansa, madali lang. Makakahingi po sila ng tulong sa
Interpol. Sabi naman isa, ito na, nagsimula na ulit sila. Bakit kay PRRD wala namang red notice pero pinadala pa rin? Tapos ngayon, magre-request sila kay Roque ng red notice. Mekos-mekos na ulit, mga insan. Ito naman, wala nang kalayaan sa Pilipinas. Diyos mio, Marimar. Hulihin si Akla, dakpin si Akla. Good job, DOJ. Mayabang ka, ha? Kung ano-ano pinagsasabi mo. Sige, hulihin si Akla. Mamuhay ang Pilipinas. Sama nyo na si Duterte pauwiin. Yari si Butanding. Nako, yari. Okay, ngayon mga sangkay, ito. Naalala nyo nakaraan lamang itong si Panelo. Nagsalita na nga po. Ayon sa kanya, wala namang hindi daw po talaga biktima si Harry Roque sa political persecution. Kasi ganito lang yan. Kung ganun ang ginagawa ng pamahalaan sa mga kumukontra sa kanya, di sana, itong si Panelo, kabilang po ngayon sa hinahanap ng ating pamahalaan. Pero hindi, di ba? Nakikita po natin. Si Panelo, bumabanat kay BBM. Pero andyan, malinis kasi. Pero si Harry Roque, mukhang may problema. Kaya nga po ito yung mismong sinabi ni Panelo. That hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Oh, 'di ba? Mismo yung dati niyang kaibigan na si Panelo, kasi ngayon ano na sila ngayon eh. Hindi na sila ganoon mga sangkay, ganoon na sila eh. Yun na sila mga sangkay. Hindi na ganoon na sila ngayon, hindi na sila yung tipong sanggang dikit. Ngayon, mga sangkay, eto na. Ang advice si Panelo, umuwi ka na. Kung wala kang kasalanan. Harry Roque, umuwi ka na din. Ito masasabi ko na rin to ngayon kasi since baka maglabas po at any moment ng red notice itong Interpol, ito lang ma-advise ko. Umuwi ka na. Harapin mo na itong problema mo dito sa Pilipinas. Dahil hanggat nagtatago ka, guilty ka, kasi hindi mo maipaglaban yung sarili mo eh. 'Di ba? Nagmumukha kang masama. Kita nyo, taong bayan mismo nananawagan na umuwi ka dito. Mismo dati mong kaibigan na si Panelo, gusto ka nang umuwi. Hihintayin mo pa ba na pumasok yung Interpol, bit-bitin ka pa uwing Pilipinas? Nakakahiya yun kapag ka nangyari. O, tuloy natin. Then, madaling mapatunayan yan. Kasi, in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Hindi siya mapupundik. O, correct. I think ang problema niya, it's heinous. O, ngayon, mga sangkay, yan po ang advice ng kanyang dating tropa na ngayon bumabanat na rin sa kanya. O, umuwi ka na. Ganun lang naman kasimple yun eh. Hihintayin mo pa ba na pupuntahan ka ng Interpol, hanapin ka, hagilapin ka, magmumukha kang nun, pugante, Diyos mio Marimar. So ngayon, umuwi ka na lang sa Pilipinas, magkusa ka na. Kaysa naman, kakalad ka rin ka ng mga pulis sa ibang bansa para lamang mapauwi ka dito. Kasi, alam nyo guys, ako personally, naiingayan po talaga ako kay Harry Roque. Akala mo talaga walang ginawang kalokohan. Ngayon, di ba, mismong korte na ang naglabas mga sangkay ng warrant. So, wala na po siyang magagawa dyan. Ang kailangan niyang gawin ngayon, siguro, unahan na po niya yung Interpol, umuwi na siya sa Pilipinas. Ganun na lang, mauna ka na. Magkusang loob ka na, kaysa naman, bigla ka na lang gigising, may kumakatok sa'yo, Interpol na pala, bibit-bitin ka na nila. Di ba? Yun yung nakakahiya at mas nakakatakot sa part mo. Actually ngayon, kinakabahan na to ngayon mga sangkay. Hindi to makakatulog ngayon. Kasi at any moment, kapag naglabas ng red notice, yung Interpol, karamihan pa naman mga sangkay, hindi na po pinapaalam. Basta na lang kakatok. Di ba? Ganun po yung nangyari kay PRRD, di ba? Nagulantang na lang ang lahat mga sangkay pagka-uwi. Ayun na. May notice na pala. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube.
Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.